Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. At salamat na nagkita-kita po tayo muli. Pinagpala ng ating Panginoon. Sa mga sumusubaybay sa ating pong Facebook live streaming, magandang umaga po. Ngayon po ay kasama natin si Kuya Noel at si Ate Michelle Abuda na nasa Canada, sa Toronto, Canada. Hallelujah. Magandang umaga sa inyo, Pastor Noel, Ate Michelle. Kay Benedict, kay Pastor Ernie, mga pastor po natin na nasa iba't ibang dako. Pastor Benedict, magandang umaga po. Pastor Ernie Kaptalan, good morning po. Sumusubaybay po sila sa atin. At sa iba pa po nating mga kasama, mga pastor. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. At may mga sumusubaybay sa atin sa Japan. Si Ate Baby ay sumusubaybay sa atin sa Japan. Praise God. Yung mga kapatid ko po sa Amerika, sa Australia, at sa iba't ibang parte ng mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At naway sapitin po kayo ng aming pagbati na kayo po ay nasa maganda at maayos na kalagayan at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Magandang umaga po. Hallelujah. Ang dami po dito na kung isa-shout out ko po ay, hallelujah, baka matapos po tayo ng service. Kasa shout out. Amen. Praise God. Si Kuya Ruel, Kuya Biboy, nanonood. Amen. So magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Si Pastor Dolorito Rabino nanonood po eh. Amen. Dito pala kasama natin. Si Ate Citas. Good morning po, Ate Citas. Si Pastor Leo, Pastor Bernard, at sa mga pastor po natin, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Alam ko po na patuloy na pinagpapala. Amen. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, hindi naman tayo exempted, ay patuloy po na tayo po'y pinagpapala ng Panginoon. So sa mga baby po natin, panawagan po na meron po tayong Sunday School at yan po'y nagsimula na mga ilang linggo na at nag-i-enjoy po ngayon yung ating mga babies doon po sa ating conference room. At air condition naman po yan, kaya masaya po sila. At sa ating pong resident pastor, Pastor Dante at Ate Shirley, magandang umaga po at natutuwa po kami na tayo po'y merong mga mabuting pastor na tinawag ng Panginoon para alagaan tayo. So marami pong salamat. Sa umaga pong ito, tayo po ay makikibahagi sa banal na hapunan, banal na komunyon, sa huling yugto ng ating pong pagdiriwang. At bago po tayo dumako sa ating Holy Communion, tayo po'y mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Hallelujah. At dalangin ko na sa pamamagitan ng mga salita na ating po pag-uusapan ay mapagpala po ang bawat isa at lumago sa pagkakilala at pagkaunawa sa ating pong Panginoon. Praise God. Meron pa ba akong ibang announcement? Ate Baby, wala naman. Yung camp meeting na lang natin. No? So kung hindi pa po kayo nakakapagpa-register sa ating camp meeting, meron po tayong gagawing family camp. At ito po'y magaganap sa October 31, November 1, November 2. Wala pong pasok yan. Holiday po yan. Kaya sama nyo po yung inyong buong pamilya. Family camp po ito. So kasama si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si uncle, si auntie. Hallelujah. Si manugang, yung mga hipag, bilas. Praise God. Sama po natin yung ating buong pamilya. At mag-enjoy po tayo sa ilang araw, dalawang gabi at 3 araw na camp meeting. At ang ating pong isa-celebrate ay grace-based living, buhay sa ilalim ng grasya ng Panginoon sa iba't ibang aspeto po ng grasya. Amen. So, purihin ang Panginoon. Are you all set for the Word of God para po sa umagang ito? Amen. So wala pa po yung mga kasama natin. Parang, hallelujah, medyo nag-i-enjoy pa sa higaan. Praise God. Pero salamat sa Panginoon na nandito na po kayo. Hallelujah. Kung may Bible po kayo at dala po ninyo ngayong umaga, diretso na po tayo sa salita ng Panginoon. Marami pong sumusubaybay sa atin at dalangin ko na maging maayos yung pagdating natin sa kanila sa pamamagitan ng online live streaming. Praise God. Amen. Kumukulog. Mukulog ba sa labas?
Hindi naman. Sa loob yata kumukulog. Praise God. Hindi yun naman yung microphone ko. Baka may ibang microphone na. Ayun, nawala na. Nawala na yung wala yung pinagmumula ng kulog eh. Ayun, dumating na. Pasuril, kumukulog, kumikidlat. Amen. Kangalis dyan. Mamaya na tayo matulog. Praise God. Hallelujah. Romans chapter 15. By the way, verse 29 po, habang hinahanap po ninyo, sa darating na Sunday, magse-celebrate po tayo ng ating anniversary sa Teresa, yung pong ating Rizal Outreach. So, ito po ay pang-ilang taon na po natin. Pastor Dante, pang-ilang taon na natin? 27? 28. 28 years na po tayo sa gawain po natin sa Teresa Rizal. At salamat sa Panginoon, napakaganda po ng church natin doon. At nabili po natin yung property sa halagang 600,000 na 200 square meter sa panahon po nila Pastora Baby, nila Pastor Dante. At sa panahon po ni Ate Engineer Joe Cortez ay unti-unti pong tumayo. Actually, sa pasimula po sa panahon nila Pastor Dante, nila Pastora Baby. Kaya po salamat sa Panginoon, ang ganda po ng church po natin doon, na acoustically sound at aircon na po siya, at salamat sa Panginoon. At isa po sa magandang church po na satellite po natin ay yung church po natin sa Teresa Rizal. So 28 years po magse-celebrate po tayo, kaya po wala po kami sa Sunday, nandun po kami. At ipagdiriwang po yung 28 taon ng anniversary po ng ating gawain sa dako po ng Rizal. Marami na po tayong gawain sa Rizal, sa Teresa, sa Angono, sa magkakaroon po ngayon, magbubukas po tayo after the anniversary, magbubukas po tayo ng gawain sa Baras. Meron po tayong gawain sa Tanay, sa Morong, meron din po tayong mga Bible study po dyan. Kaya nasa-saturate po natin yung mga lugar ng Rizal. At sa Pililya, magkakaroon din po tayo ng church. Magtatayo din po tayo ng simbahan sa Pililya. Pero pagkatapos po ng anniversary, itatayo po tayong gawain sa Baras, Rizal. So, nasa-saturate po. Unti-unti lang, pero slowly but surely, ay bago dumating ang ating Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon eh. Nabaril na si Trump eh. So, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Buti, hindi tinamaan, konting galaw lang. Konting galaw lang sa pulsa noo. Pero napagalaw ng konti, kaya yung tenga tinamaan. At dahil doon, sure ball, mananalo na si Trump. Siya na po ang na-nominate na magra-run for another term sa presidency sa Amerika. Sa this coming November 2, may election na naman po. At purihin ang Panginoon. Hindi pa po tapos ang labanan sa Gaza. Ngayon po nasa Rafah na ang mga Israeli army at unti-unti. Pero nagpakawala daw ang Houthi, ang mga Yemenis, ng drone missile, ng drone attack sa sentro ng Israel sa Tel Aviv. Kaya po mainit pa rin po ang labanan. At sa atin namang bansa, ayaw pa rin tayong tigilan ng China. Kaya, praise God, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang The Life Giver Church ay secure na secure sapagkat meron po tayong tagapagligtas si Jason K. Hindi ba pa rin ng Panginoon? Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya pray lang po tayo, pray lang. At kapit lang sa Panginoon habang humihigpit ang buhay, ang Panginoon lang ang ating maaasahan, ang salita lang ng Diyos ang ating sandigan, at wala na tayong ibang pwedeng pagtiwalaan maliban sa Panginoon. Amen. Habang humihigpit at umiiksi ang panahon ng pagdating ng ating Panginoon. So Romans chapter 15, verse 29.
Hallelujah. Ang dami na namang mga side notes eh. Sabi po sa Romans 15:29, but I know, si Apostol Pablo po ang nagsasalita at ito po'y sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na taga-Roma. So mga mananampalatayang taga-Rome at ito po ang mensahe ni Apostle Paul. But I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. So ang pag-uusapan po natin ay hahanguin natin sa talata at ang ating pamagat ay the blessing of the gospel of Christ. So hango sa talata na ating binasa, pag-usapan po natin ang isang simpleng paksa na papamagatan po natin the blessing of the gospel of Christ. Hindi ko na po isinama yung the fullness. Actually, ang kompletong title po ay the fullness of the blessing of the gospel of Christ. The fullness of the blessing of the gospel of Christ. So, sa pamamagitan po ng topic na ito o ng titulo o ng paksa na ito, ay ating pong isasubmit ang isang napakagandang mensahe patungkol sa may pagpapala at may biyaya sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may blessing sa gospel of Christ. So may pagpapala sa magandang balita patungkol kay Kristo. Hallelujah. So yan po ang ating pag-uusapan. At karugtong po lang ito ng ating paksa na pinag-usapan nung pong unang Sunday. At yung pinag-usapan po natin nung unang Sunday, just a quick review, ay yung pong patungkol sa the gospel of Christ, which is no less than the grace of God. The grace of God is the gospel of Christ. Amen. So yung pong kagandahang loob ng Panginoon ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So what is the gospel? Tinalakay po natin nung nakaraan, the gospel is the too good to be true news of the finished work of Jesus. Ang magandang balita ay ang sobrang gandang, hindi kapanipaniwalang balita patungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Yan po ang gospel. Galing po yan sa salitang Greek word na euangelion. Euangelion, dalawang salita na pinagsama. Eu is good, angelion is announcement or news. Kaya po ang gospel ay good announcement o di kaya ay good news. At ang gospel po ay hindi invitation, hindi pa anyaya na may gagawin ka para pagpalain ka ng magandang balita. Ang magandang balita ay isang balitang naganap na. So hindi po balita kung hindi nangyari na. Kaya po ang good news ay tapos na. Ang good news ay pangyayaring naganap na. So bagamat ang magandang balita ay mga pangyayaring naganap na, ang benepisyo nito ay hanggang sa pangkasalukuyan. At ang bisa ng magandang balita ay hanggang sa kinabukasan. Ulitin ko lang po, too good to be true eh. Isang balitang naganap sa nakaraan, subalit ang benepisyo at ang bisa ay tumatalab hanggang sa kasalukuyan at ang kapangyarihan at ang pagpapala ay dumadaloy hanggang sa kinabukasan. Amen. Praise God. So yan ang good news. Sabihin mo nga para wag mong makalimutan sa iyong katabi. Sabihin mo sa iyong katabi, ang good news ay mga pangyayaring naganap na ang bisa at ang biyaya ay hanggang sa pangkasalukuyan at ang pagpapala at benepisyo ay hanggang sa kinabukasan.
Amen. So, too good to be true. It happens in the past, but the results and the benefits is still happening and experiencing today, and it will flow like a river unto the future. So yan po ang good news. Maraming good news na nangyari kahapon, pero hindi na tumatalab ngayon. Maraming good news na pangkahapon lang. Pero ang good news patungkol sa ginawa ni Jesus ay sa 2,000 taon nang nakaraan, subalit ikaw ay nakikinabang pa rin hanggang sa kasalukuyan at maniwala ka habang ikaw ay nabubuhay, mararanasan mo pa rin ang biyaya ng magandang balita. Hallelujah! Amen. Pwede na tayong mag-communion. Parang okay na po yung magandang balita. Ano po? The good news of what took place in the past, the benefits is today, and it will happen until the future. That's the good news. The gospel of the Lord Jesus Christ. Euangelion. Amen. Now, may blessing sa gospel. Nabanggit ko po bago tayo mag-pick up. Ito pong gospel na ito, ang tawag ay Gospel of Christ. Pero yung Gospel of Christ at saka po yung Gospel of Grace ay iisa lamang. So ang ibang tawag sa Gospel of Christ ay Gospel of Grace. Magkapareho lang po sila. Kaya kahit pagpalitin mo yung salita, minsan nabanggit mo Gospel of Grace, tama po yun. Minsan naman ang binabanggit mo Gospel of Christ, tama din po yun. Sapagkat yung Gospel of Grace at saka po yung Gospel of Christ ay one and the same. Wala na pong ibang ebanghelyo. Hallelujah. Bagamat ang Biblia kasi, kaya naliligaw tayo, ang Biblia kasi pagdating sa bagong tipan, meron pong pamagat po dyan, katulad itong Bible ko, nakalagay, the Gospel according to Matthew. Diba? So, the Gospel, ito po. The Gospel according to Matthew. So, pagka babasahin natin, lilipat natin sa ibang, susunod po, the Gospel according to Mark. Tapos paglilipat mo po, the Gospel according to Luke. Ito po, the Gospel according to Luke. Ito po, nakalagay. The Gospel according to Luke. Tapos meron pong susunod, yung huling gospel, the gospel according to John. So akala po natin, ang gospel ay 4. The gospel of Matthew, gospel of Mark, gospel of John, gospel of Luke. So ang akala natin, 4 ang ebanghelyo. Apo, hindi po, isa lang po. Yung gospel ni Matthew, gospel ni Mark, at gospel po ni Luke at ni John, ay iisa lang po, the Gospel of Christ. At pagdating kay Apostol Pablo, ang Gospel of Christ ay ang Gospel of Grace. So, pagtibayin po natin. Basahin po natin sa Galatia 1:6. Galatians chapter 1 verse 6. Pagkatapos, lilipat po tayo sa Acts 20:24. So, sana i-take away natin. The gospel of grace is the gospel of Christ. Galatians chapter 1, verse 6. Hanggang verse 9 po. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ. So, in the grace of Christ. Hallelujah. Yung pong grace of Christ ay gospel po yan. To a different gospel. Sabi niya, namamangha ako na napakabilis nyo namang talikuran ang Panginoon na tumawag sa inyo sa grasya ng ating Panginoong Hesus at kayo nagtungo kaagad sa ibang ebanghelyo. To a different gospel. Verse 7. Hallelujah. Sabi po sa verse 7, which not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ.
So merong ginugulo kayo at ginugulo kayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ibang ebanghelyo. So binabaluktot, tinutwist yung gospel of Christ. So alalahanin po ninyo, yung gospel na pinag-uusapan po natin ay gospel of Christ. Ano po uli yung gospel? Euangelion, good news. So pagsamahin mo yung gospel tapos of Christ, good news of Christ. So yan po yung gospel. Papunta na po tayo sa Acts chapter 20:24. Ano yung gospel of Christ? Ano yung gospel of Christ? Acts 20:24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ to testify to the gospel of grace. So yung gospel of Christ is the gospel of the grace of God. At ang sabi po, wala ng ibang ebanghelyo. So ang gospel ni Kristo at ang gospel of grace ay iisa lang at hindi magkaiba. Kaya kung minsan sinasabi mo gospel of grace, tama. Kung minsan sinasabi mo gospel of Christ, tama din po. Sapagkat, ulitin ko po, at hindi ako magsasawa, ang gospel of Christ ay ang gospel of grace. Nakapagtataka lang na bakit marami ay ayaw ng grace. Nakapagtataka. Maging si Apostol Pablo, nagtaka Sabi, namamangha naman ako sa inyo, na napakabilis ninyong talikuran yung gospel of grace. Namamangha naman ako sa inyo, sino ang gumayuma sa inyo? Sabi niya sa Galatians chapter 3, sino ang nang-akit at gumayuma sa inyo na kayo ay naniwala sa ibang ebanghelyo? Samantalang isa lang ang ebanghelyo at ito'y ang ebanghelyo ng grasya na walang iba kung hindi ang ebanghelyo ni Kristo. Namamangha. Sabi ni Pablo, namamangha naman ako sa inyo. At kaya namamangha si Apostol Pablo kasi 2 beses lang po nabanggit ang gospel sa definition o sa idea ng too good to be true good news. Hindi po ginamit kasi ng ibang mga manunulat ang salitang euangelion. Ang gumamit lang po ng euangelion outside of the Bible, ang ginamit po ay euangelion, ibig sabihin, too good to be true news. At ang gumamit po niyan, si Apostol Pablo. Yung iba natatakot gamitin yung gospel, yung euangelion, kasi natatakot sila na sila ay makutsa, natatakot sila na sila ay i-despise, sila ay kutsain, kasi yung ibabahagi mong salita ay sobrang ganda na hindi ka panipaniwala. Kaya kung hindi malakas ang loob mo sa panahon na nasulat ang ebanghelyo, kung hindi malakas ang loob mo, hindi ka mag-share ng gospel. Kung hindi ka matapang, katulad ni Apostol Pablo, hindi ka magtatangka na i-share ang euangelion. Sapagkat ang nilalaman ng euangelion ay too good to be true news. Amen po? Kaya si Pablo lang ang nagsabi sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya na ipahayag ang ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. I hope you will take away this one thing. Kaya walang nangahas na ibahagi ang gospel of Christ sa panahon ni Apostol Pablo, maliban kay Apostol Pablo, na sinabing hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ang ebanghelyong ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtasan sa mga sumasampalataya. Hindi ko ikinahihiya. Hindi ako natatakot sapagkat ang ibig sabihin ng gospel ay too good
to be true news about the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi malalim ang pagkakilala mo, at kung hindi malalim ang pagkaunawa mo sa biyaya ng pakikipag-isa kay Jesus, hindi ka magtatangkang mag-share ng gospel sapagkat ikaw ay kukutsain at ikaw ay hahamakin sapagkat hindi ka panipaniwala ang ibabahagi mong mabuting balita. Amen. Hallelujah. It's too good to be true. Bakit nga ikahihiya? Bakit siya mangangamba? Bakit siya natatakot kung i-share? At siya, bakit hindi niya ikinahiya? Because this is too good to be true news. Ulitin ko po. This is too good. Sabihin mga, too good. Ano yung ibig sabihin ng too good? Sobrang ganda na balita na hindi ka paniwala. Amen. At yan ang gospel of grace. Hallelujah. Sabihin nyo nga, gospel of grace. Amen. Kaya pag nagtuturo ka ng grace, hindi makapaniwala eh. Actually, nakukutsa ako. Hinahamak ako. Pagka ipinapahayag mo yung gospel of grace. Kasi hindi ka panipaniwala. Sino naman ang maniniwalang wala ka nang gagawin para maligtas? Samantalang ang religion, may gagawin ka pa para maligtas ka. Sa grasya, wala ka nang gagawin. Bakit wala ka nang gagawin? Tinapos na ng Panginoong Yesus para maligtas ka, kaya wala ka nang gagawin. Amen? Kapag ang kaligtasan mo, may contribution ka, pagdating mo sa langit, magmamalaki ka. O Jesus, dinagdagan ko lang yung ginawa mo, kaya naligtas ako. Amen. Pero kapag gumarap ka sa Panginoon at naniwala kang wala kang ginawa, kaya ka iniligtas, magpapakumbaba ka sa harap niya at sasabihin mo, salamat Panginoon, wala akong ginawa, pero iniligtas mo ko. Ang tawag doon, grasya. Amen. Hallelujah. Praise God. So, magkaiba sa religion po talaga. So, ang gospel of Christ is the gospel of grace. Ine-emphasize po natin. The gospel of Christ is the gospel of grace. So, balik po tayo sa Romans 15. Now, yung bang gospel of grace ay may power? May power po The gospel of Christ is the power of God. So, bukod sa may power yung gospel of grace, may blessing. So, tingnan po natin yung blessing ng gospel of grace. Romans 15, iksyan ko na lang at isisimple ko lang para magkapag-communion tayo. Hindi nagmamadali. Amen. Romans 15 uli, Ate Chelisa. Sabi ni Apostol Pablo, pag ako'y dumating sa inyo, parang gusto ko ring sabihin, but I know when I come to you. So ang prayer ko sa mga pastor natin, Ate Citas, Pastor Dante, sa lahat ng pastor natin, pag tumayo sila dito sa harap, they will come to you in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Amen? So, lahat ng tatayo po dito sa pulpito ng The Life Giver Church, ipagpe-pray natin na kapag sila ay tumayo dito, they will come unto you in the fullness of the gospel of Christ. Amen. Hallelujah. Kaya ako ngayong umaga sisimulan ko na. Sa aking pagtayo, nalalaman ko na ako ay tatayo dito at ang daladala ko ay ang biyaya ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So when I come to you, I will come to you in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Amen. Para pag umuwi tayo, hindi tayo bigo, hindi tayo talunan, hindi pag uwi natin, tayong lahat ay pinagpala. Praise God. So yan po yung ating premise, yan yung ating proposition. Nabasahin po natin yung Ephesians chapter 1. Kaya pala ito ang sabi ni Apostol Pablo. May pinaghuhugutan si Apostol Pablo. Ito pala ang sinabi ni Apostol Pablo, pag dumating ako sa inyo,
Dadating ako na ang daladala ko ay ang kapuspusan. Yung fullness po, pleroma yan pleroma. Ibig sabihin, full. Full, walang labis, walang kulang. Lacking nothing, it means fullness. Sa ibang translation po, abundant. Sa Amplified Translation, yung classic version, AMPC, ang ginamit po na salitang fullness ay abundant. Tinangan natin, Kuya Noel, kung meron kang, Ate Chelisa, kung meron kang AMPC, Amplified Translation Classic. AMPC. Ang sabi, yung fullness ay katumbas ng abundant. Abundant. So, hallelujah. Mamaya, tingnan nyo na lang sa bahay. Ibang translation po nung fullness ay abundant. Pag sinabing abundant, umaapaw, labis-labis. So, yun po yung ibig sabihin ng fullness. So, ang sabi po ni Apostol Pablo, may fullness ng blessing ang Ebanghelyo ni Kristo. May fullness ng blessing yung Ebanghelyo ni Kristo. So kayo ba ay naniniwala kapag kayo mag-church, ang ine-expect nyo, blessing of the gospel? Yung pag kayo pumunta dito, ang maririnig nyo, yung blessing of the gospel. Amen. So puntahan natin yung Ephesians 1, verse 1 hanggang verse 7. Verse 1 hanggang verse 7. Iisa-isahin po natin yung mga pagpapala ng gospel of Christ. So, ang aklat ng Ephesians, isa sa isinulat ni Apostol Pablo, ay ang isinulat niya sa kulungan sa Roma. Marami pong prison epistles ang tawag. Prison epistles. Ibig sabihin ng prison epistles, letters that were written in the prison. So, mga sulat na nalimbag o nasulat habang siya'y nakabilanggo. At isa sa sulat na kanyang ginawa sa bilangguan ng Roma ay ang sulat para sa mga taga-Epeso. At ang may akda si Apostol Pablo. Sabi po, Paul, an apostle of Jesus Christ. Praise God. Na mapapansin po nyo sa mga writings ni Apostle Paul, hindi sinasabing the Apostle Paul of Jesus Christ. Ang mapapansin po ninyong hindi po ito kasama sa topic, pero gusto ko lamang pong mag-side notes uli. Mapapansin nyo sa mga sulat ni Apostol Pablo, ang kanyang pangalan, Paul, tapos ang kasunod, an apostle. An apostle. Small letter. Na po? At ito'y sadyang ginawa ni Apostol Pablo na ganito ang kanyang style of writing habang siya'y nagpapakilala kung ano siya sa fivefold ministry. Alam po natin sa fivefold ministry, merong 5 pangunahing function sa katawan ni Kristo: apostol, propeta, guro, ebanghelista, at pastor. Nasa Efeso 4:11. 5 pangunahing tungkulin sa simbahan, sa iglesia, ay apostol, propeta, guro, ebanghelista, at pastor. 5 po yan. At ito pong 5 pangunahing tungkulin sa simbahan ay hindi titulo. So nais ko pong i-emphasize na yung pong pagiging apostol ay hindi titulo. Yung pagiging propeta, hindi titulo. Yung pagiging guro, hindi titulo. Yung pagiging ebanghelista, hindi titulo. Yung pagiging pastor ay hindi po titulo. Ito po ay functions, tungkulin. Kaya dito po, ang sulat ni Apostol Pablo, ganito palagi. Mapapansin mo yan. Paul, an apostle. Hindi sinabing the Apostle Paul of Jesus Christ. Kaya hindi the apostle na capital letter, hindi po title yan Yan po ay tungkulin. Bakit ko sinasabi? Kasi ang mga Pilipino, uhaw na uhaw sa titulo. Higit sa tungkulin, maraming mga pinuno ng simbahan,
higit sa tungkulin, ang hinahangad ay titulo. Kaya kapag titulo ang gusto ni Apostol Pablo, ganito dapat: Apostle Paul, capital letter A, Apostle Paul of Jesus Christ. Hindi po ganun eh. Laging an apostle. Ibig sabihin, tungkulin. Kaya, kung alam ito ng mga pastor, hindi ka masyadong masasabik dun sa tawagin kang bishop, tawagin kang pastor, tawagin kang teacher. Alam po nyo, kami nila Ate Sitas, ayaw namin tatawagin kaming teacher Sitas. Po, ang tawag namin kay Ate Sitas, Sitas at teacher. Kasi si Ate Sitas ay tagapagturo. Hindi gurong Sitas na tagapagturo. Apo? Si Jesus Christ nga. Si Jesus Christ, tawag nyo lang Jesus. Hindi nyo tinatawag na madalas Lord kasi hindi naman title eh. Huwag tayong manabik sa titulo. Amen po? Kaya kahit hindi ka tawaging pastor, okay lang. Basta nagpapastor ka, kahit wala kang titulong pastor, okay na po yun. Amen? Kahit ako hindi nyo tawaging bishop, hindi mahalaga po yun eh. Ang mahalaga, ginagampanan mo yung tungkulin. Kaya wag tayong masyadong manabik doon sa, meron kasi ako mga kakilala eh. Sabik na, ang daming title. Reverend, Doctor, Apostle, Prophet. Tapos sa bandang huli nakalagay, DD, MD, PhD, PhD, ang dami PLDT, BLTB, yan po, MTBC. Yan po, sabik na sabik dun sa mga titulo. Pero mapapansin nyo si Pablo, hindi po sabik sa titulo, si Pablo po ay nananabik sa tungkulin. Kaya wag tungkulin. Kaya kahit di nyo katawaging bishop, minsan yung iba na ay, Pastor Willie, ay, bishop pala. Ako po kinikilabutan eh. Kasi yung bishop at saka yung pastor, hindi po mahalaga po yun. Amen? Ang mahalaga po ay ginagampanan natin yung ating tungkulin. Kaya ko lang nabanggit. Kasi ano po yan eh, mga Pilipino, sabik na sabik sa titulo eh. Ang daming bishop, wala namang simbahan. Ang daming pastor, wala namang pinapastulan. Buti pa yung pastol ng Kalabaw, may Kalabaw. Amen? Maraming pastor, wala namang pinagpapastoran. Di ba? Mabuti pa nga yung pastol ng Kalabaw, may Kalabaw. Amen. So yan po, Paul an apostle. Amen. Kaya tayo mahaba eh. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. To the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Na gusto ko pong tukuyin ito. Kanino po isinulat itong mga sulat na ito, itong mga liham na ito? To the saints. To the saints who are in, hallelujah. Actually, ang sabi po specifically para daw sa mga mananampalatayang taga-Epeso, pero may karugtong po, and faithful in Christ Jesus. Kaya ang sulat na ito ay hindi lang para sa mga mananampalatayang taga-Epeso, kung hindi ang sulat na ito ay para sa inyong lahat na tapat na sumusunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Kalabitin mo nga yung katabi, sabihin mo nga sa kanya, ikaw ay faithful in Christ. Kaya kung faithful in Christ ka, kasama ka sa sinulatan ni Apostol Pablo. Para sa iyo ito. Sabi mo nga, para sa akin ito. Amen. Kayo ba'y naniniwala na kayo ay mga saints? Apo, hindi mo kailangang i-canonize para maging santo. Sa ating matandang pananampalataya, pagbobotohan pa yan ng Vatican para maging santo ka. Ino-nominate ka, tapos ipo-profile ka, pagka na-profile at na-nominate ka, pag-aaralan, pagkatapos pag binagbotohan ng mga papas, ng mga arsobispo, mga kardinal sa Vatican, saka lang kinakanonisa at itinatalagang santo. Kaya meron tayong Pilipinong santo. Sino yung santong Pilipino natin? Si Lorenzo Ruiz. Na po, kamuntik na si Cory Aquino maging santa. Amen. Hindi, kamuntik na, malapit na, pero hindi na pagbotohan eh. Kaya ang santo lang po ng Pilipinas ay si Saint Lorenzo Ruiz.
Pero maniwala kayo. Too good to be true. Sabihin nyo nga, too good to be true. Parang sobrang ganda, hindi ko mapaniwalaan na ako pala ay santo. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang santo. Kahit hindi mukhang santo, santo yan. Kaya yung katabi ni Noel, si Santo Tom. Amen. At yung katabi ni Santo Tom, si Santo Noel. Sapagkat tayo pong lahat na nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang tawag sa atin ay mga saints. We are the faithful in Christ Jesus. Amen? So para sa atin ito, verse 2, para sa atin to. Too good to be true. Too good to be, maniwala ka Kuya Leo, santo, hallelujah. Oh my goodness. Pero yun ang sabi, hallelujah, too good to be true. Hindi ako makapaniwala. Pero kapanipaniwala. Sabi po, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So saan po galing yung grace and peace? Saan nagmumula ang grace and peace? Grace and peace is from our God the Father and from the Lord Jesus Christ. So walang grace at walang peace outside of God our Father and outside of our Lord Jesus Christ. Sapagkat ang grasya at ang kapayapaan dumadaloy lang mula sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So na makipag-isa ka kay Kristo Jesus, dumaloy sa iyo ang grasya at kapayapaan nagmumula sa Diyos Ama. Kaya hiwalay sa Diyos Ama at hiwalay sa Panginoong Yesus, walang totoong grasya at walang totoong kapayapaan. May kapayapaang inaalokang sanlibutan, pansamantala, pakunwari. Nag-aalok din ang sanlibutan ng grasya, pero hindi totoo. Sapagkat ang totoong grasya at ang kapayapaang totoo sa Diyos Ama lang nanggagaling sa pamamagitan ng makipag-isa ka sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Too good to be true. Too good to be true. So sino po sa inyo ang naniniwalang siya ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus? Amen. Kung ikaw ay naniniwala na nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus at ikaw ay na-born again na, ikaw ay kandidato at qualified para tumanggap ng grasya at kapayapaan. Sapagkat sa kanila lang nagmumula ang grasya at kapayapaan. Ang grasya ay ang fountain. Amen? Hallelujah. Ang grasya ang pinagmumulan mula sa Panginoon at ang kapayapaan ang agos na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Our peace comes from the fountain of grace. Dalawang pangunahing pagpapala na meron tayo. At kapag si Apostol Pablo ang gumawa ng sulat, laging magkarugtong ang grasya at kapayapaan. Laging magkasama po yan. Hindi niya pinaghihiwalay. Pag may grace, may peace. Pagka may peace, may grace. Actually, tatlo nga yan eh. Pag may grace, may peace. Pag may peace, may rest. Kaya may grace, peace, and rest. Sa Panginoon nang gagaling. Kaya, paano mo sasabihin, kahit hindi ka maborn again, may grasya. Kahit hindi ka maborn again, may peace. Wala pong katotohanan yan. Sapagkat ang kapayapaan at ang biyaya sa Diyos Ama lang nagmumula sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. So apart from Jesus, there is no grace. There is no peace. Si Jesus lang ang nagko-qualify. So punta po tayo sa verse 3. Are you getting something? Amen? Hallelujah.
At yung kapayapaan, babalik lang ako, yung kapayapaan kapatid ng grasya, hindi emosyon yan. That peace is not an emotion that comes and go. Yung kapayapaang iniaalok ng Panginoong Yesus, ng ating Ama, sa pamamagitan ng ating union with Christ, ay hindi kapayapaang emosyonal. Ang mga tao kasi napaka-emosyonal. Minsan payapa, minsan magulo. Hindi yan yung kapayapaang ipinangako ng Diyos sa iyo. Ang kapayapaang ipinangako ng Diyos sa iyo ay hindi emosyonal na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay kapayapaang hindi saklaw ng damdamin ng tao. Ang kapayapaang ito ay nananatili at umiiral sa kabila ng pangit at mabuti ang kalagayan ng buhay. Hindi ito yung kapayapaang mapayapa ka pag maayos ang buhay. Magulo ka pag magulo ang buhay. Hindi po. Ang kapayapaang ipinapangako at iniaalok ng Diyos Ama ay kapayapaang nananatili, matiwasay at panatag anuman ang sitwasyon at kalagayan ng buhay. Yan yung kahulugan ng kapayapaan. Hindi katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. Ang kapayapaan ng sanlibutan nakasalalay sa mga pangyayari. Pero ang kapayapaan ng Panginoon hindi nakasalalay sa kaganapan. Ang kapayapaan niya ay nananatili at hindi naaapektuhan at nananakaw ng mga pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. It remains, hallelujah, regardless. Notwithstanding the situations, you are still having the peace which is not emotional. It does not come, it does not go, it remains. Regardless of the situations na meron tayo. That is the grace and peace. Verse 3 po, verse 3 na tayo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Sa pansinin po ninyo, hallelujah, 3 beses binanggit ang bless. Isang talata, pero 3 ulit binanggit ang salitang bless. Kasi may blessing sa the gospel of Christ. May fullness of the blessing of the gospel of Christ. Now, take note. 3 beses binanggit yung salitang bless sa isang talata. Blessed be the God who has blessed us with every spiritual blessing. Ano po yung 3 bless? Blessed be who has blessed us with every spiritual blessing. Na po, isang talata lang, pero 3 beses binanggit yung salitang bless. Na pag-usapan po natin yung unang bless. Ang ibig sabihin po ng blessed be the God, ang ibig sabihin ng blessed be the God, the word bless is eulogeo. Eulogeo is bless. Good. Logeo is word. So pag pinagsama natin yung EU, tapos logeo, ibig sabihin you speak well of. You speak well of. The word blessed means you speak well of. Sa Tagalog, hallelujah, pag sinabi mong pagpalain mo ang Diyos, magpahayag ka ng magagandang salita patungkol sa Kanya. So pag sinabi mong blessed be the God, magpahayag ka ng mabubuting salita na nauukol sa kabutihan at kaluwalhatian ng ating Diyos. So pag sinabi mong, I bless you, Lord God, I bless the name of Jesus. Di ba sinasabi mo yan? I bless you, Lord. Blessed be the name of God. I bless you, Lord. Hindi ibig sabihin, magbibigay ka ng pera sa Kanya. Ang ibig sabihin ng I bless you, Lord, hallelujah, kilala mo siya at magsasabi ka ng mabubuting salita patungkol sa Kanya. Eulogeo. In English, eulogy. So magpapahayag ka ng mabubuting salita patungkol sa Kanya.
Amen? So pag sinabing blessed be the God, pupurihin natin ang Diyos. Blessed be the God, pasasalamatan natin ng Diyos. Blessed be the God, sasambahin natin ng Diyos. Blessed be the God, magpapahayag tayo ng mga maluluwalhating salita patungkol sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umaga, pagpalain natin ang Diyos. Ang ibig sabihin ng pagpalain ng Diyos, magpahayag ka ng mabubuting salita ayon sa iyong pagkakilala sa iyong Diyos na mabuti at dakila. Hallelujah! Pwede po tayong lahat, pagpalain natin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Luwalhatiin natin ang Diyos. Magpahayag tayo ng mabubuting salita patungkol sa ating opinyon patungkol sa Diyos. Ang tawag po dyan ay blessed be the God. Amen. Hallelujah. Kaya every Sunday and every now and then, tayo po ay nagbibigay ng pagpapala sa Diyos. Amen. Praise God. At isang paraan ng pagpapala sa Diyos, yung pinapalakpakan natin siya ng malakas. Tapos sabay-sabay tayong nagpupuri. Amen? Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At yan po'y isang paraan na pagpalain ang Diyos. Hallelujah. Kaya huwag niyong mamahamakin yung pagpalakpak. At huwag niyong hahamakin at mamaliitin yung kayo'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Sapagkat sa panahong pinasasalamatan niyo siya, sa panahong pinupuri niyo siya, ito'y panahon na pinagpapalaan niyo ang Diyos. Amen. May dahilan ba bakit kailangan natin, bakit mahalagang pagpalain ng Diyos? May dahilan ba kung bakit dapat at mahalagang pagpalain ng Diyos? May dahilan. Sabi po, pagpalain natin ng Diyos ang Ama ng ating Panginoong Yesus na nagbigay sa atin ng pagpapala. May dahilan para pagpalain mo siya. At ang dahilan, pinagpapala ka niya. Amen! Hallelujah! Kaya wag mong sabihin wala kang dahilan para pasalamatan at pagpalain siya. Mayroon. At ang dahilan kaya mo siya pinagpapala ay sapagkat siya ang unang nagpala sa iyo. Amen! Hallelujah! You can bless Him because He has blessed you. Amen. You can love Him because He first loved you. You can forgive because He has forgiven you. And you can bless God at all times. And His praise shall continually be in your mouth because He has blessed you. Amen. Ang ibig sabihin ng bless, sa pangalawang blessed, ay hindi lang to speak well of, kung hindi to do something good to us. To speak well of, and He does well, hallelujah, sa ating lahat. Sa Diyos, magsasalita lang tayo ng lahat ng magandang bagay. Pero yung pangalawang bless, hallelujah, may sinasabing mabuti ang Diyos sa iyo, kaya Kanya pinagpapala. Maganda ang sinasabi ng Diyos sa iyo, at higit sa lahat, mabuti ang ginawa ng Diyos sa iyo. Ay yung pangalawang bless, nadagdagan na. Yung pangalawang bless is to speak well of, magsalita ng mabuti, at pangalawa, gumawa ng mabuti sa iyo. Yan ang pangalawang ibig sabihin ng bless, to speak well of, and to do something good to you. Sino pong naniniwala lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo mabuti? Lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo mabuti. At lahat ng sinasabi ng Diyos sa iyo mabuti.
Ang tawag dun sa mabuting sinasabi at mabuting ginawa, pagpapala. Kaya pag pinagpala ka ng Diyos, may mabuting sinasabi at may mabuting ginagawa. Yan ang ibig sabihin ng pagpapala. Pinagpala ka ng Diyos, mabuti ang opinyon niya sa iyo at mabuti ang ginagawa niya sa iyo. Walang pangit na gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? Walang hindi magandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo. Kapag ang Diyos ang nagpala, magsasalita siya ng mabuti para sa iyo at gagawa siya ng mabuti para sa iyo. Ang tawag doon, katumbas, equivalent to the word bless. So naniniwala ba kayo na kayo ay blessed? Amen? Kung kayo'y naniniwalang kayo ay blessed, maniwala kayo. Magaganda ang sinasabi ng Diyos patungkol sa inyo. At kung kayo'y naniniwalang binless na kayo, magaganda ang ginagawa at gagawin ng Diyos para sa inyo. Sapagkat ang salitang bless ay magandang salita at mabuting gawa. Hindi lang natin surface reading kasi, parang mababaw lang yung salitang pagpapala eh. Pero ang salitang pagpapala, maganda sinasabi at maganda ang ginagawa. Sa Diyos, maganda lang sasabihin natin. Pero kapag ng Diyos ang nagpala, maganda na sinasabi, maganda pa at mabuti ang gagawin sa atin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sobra kang pinagpala. Amen. Maganda na sinasabi sa iyo ng Diyos, maganda pa ang gagawin niya sa iyo. Hallelujah. Kaya kapag ang Diyos ang gumawa, mabuti. Sapagkat walang pangit na bagay na manggagaling sa Kanya. Lahat ng nangganap at mabuting bagay ang nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kapag may Diyos, may mabuti. Kapag mabuti, may Diyos. Because there can only be good if there is God. And there can be, if there is God, there is good. Ang tawag po doon, bless. Kaya wag niyong hahamakin, masyadong mababaw yung pananaw natin sa bless eh. Kumusta ka ngayon? I am blessed. Nagkita kayo, kumusta? Kumusta? Kuya Francis, kumusta? Sabihin ni Kuya Francis, I am blessed. Amen? Pag nakita kami, kumusta na Teacher Vicky? I am blessed. Amen? No, ano ang laman ng isip ni Kuya Francis? Hallelujah, kahit may mga pagsubok kami, hindi kami pinababayaan ng Panginoon. We are blessed. Amen? Kahit may mga problema, nagpapatuloy pa, we are blessed. At kaya lang, marupok minsan ang pananaw natin sa bless eh. Pagka wala kang pera, hindi ako pinagpala ngayon, wala akong pera eh. So akala mo, pag wala ka lang pag may pera ka lang, bless. Pag may sasakyan ka, bless. Pag may pera sa bangko, bless. Pagka maayos ang takbo ng pamilya, bless. Hallelujah. Ibig sabihin, kung walang mga material na bagay, hindi ka bless. Alam po ninyo, ang bless para sa Panginoon ay hindi nasusukat sa mga kayamanang meron tayo. Sapagkat may mga blessing na hindi mo nakikita na higit pa kaysa sa kayamanan ng sanlibutan. Amen. Hallelujah. So, punta na tayo dun with every spiritual blessing. Yung every spiritual blessing ay blessing na nanggagaling sa Panginoon. So kapag ikaw ay nagsalitang pinagpala ka, marami sa mga pagpapala mo ay hindi galing sa sanlibutan. Ang pagpapala ng sanlibutan ay temporal. Sabihin mo nga, temporal. Ano ibig sabihin ng pagpapalang temporal? Pansamantala. Ang pagpapala na iniaalok ng sanlibutan ay temporal. Ang pagpapalang iniaalok at nagmumula sa sanlibutan ay short term.
pangmaikling panahon. Ang pagpapalang iniaalok ng sanlibutan ay limitado sa panahon. At ang panahong iniaalok ng sanlibutan ay pagpapalang nagwawakas sa panahon ng iyong kamatayan. Hello, amen. So lahat ng material blessings na meron ka lang yan habang nabubuhay ka pa. Sapagkat ang blessing sa lupa ay pansamantala. Ang blessing sa lupa, limited in time. So habang nabubuhay ka, may blessing. Amen? Yung pagpapala sa lupa, short term. Kung ilan ang edad mo, yan yung term ng blessing mo. At ang pagpapala ng sanlibutan, it expires at the day and at the time of your death. So lahat ng meron kang tinatangkilik na kayamanang material na itinuturin mong pagpapala habang nabubuhay ka pa, ay nandito lang habang nabubuhay ka pa. Amen? So kung ang buhay mo hanggang 70 lang ang blessing mo. Amen? Kung ang buhay mo hanggang, praise God, hanggang katulad ko, 120 lang. Amen? Ang itatagal ng buhay mo. Amen? Yan ang iniaalok na pagpapala ng sanlibutan. Pero kapag ang pagpapala mo ay nanggagaling sa kalangitan, spiritual blessing in the heavenly places, yan ay mga pagpapalang mai-enjoy mo habang nabubuhay ka pa at hindi mag-e-expire pag namatay ka na, sapagkat yung mga blessing na yan ay babaunin mo hanggang sa ikaliwang buhay na walang hanggan. Yan ay blessings eternal. Kapag ang blessings is in the heavenly places, it is not temporal, it is eternal. Kapag ang blessings ay from in the heavenly places, yan po ay hindi nag-e-expire with your time. Hindi nag-e-expire with your death. It will go along with you until the rest of your eternal everlasting life. Amen po, hallelujah. Yan po ay pagpapalang babaunin natin. At yan ang mga pagpapalang iniaalok ng Panginoon sa atin. Kaya huwag kayong malungkot at huwag tayong maging marupok na ang sukatan lang natin ng pagpapala ay pagpapalang material. Huwag kayong malungkot. Si Alexander the Great nga bago mamatay, naghihingalo. Humiling ng 3 kahilingan sa kanyang mga generals. Sabi niya, pag namatay ako, meron akong 3 kahilingan. Yung aking katawan, bubuhatin ng aking mga doktor. Yung mga manggagamot ko, yung mga private na manggagamot ko, yun ang magbubuhat ng katawan ko. Pagkatapos, pangalawang kahilingan ko, sabi niya doon sa mga general niya, parang nagsona si Alexander the Great Amen. Sabi ni Alexander the Great, ito ang aking huling sona. Amen. Tapos susunod dito, designated survivor na. Napanood nyo ba yung designated survivor? Hallelujah. Pag pinanood nyo yun, alam nyo yung sinasabi ni BP Sara. Kung ano yung sinasabi ni BP Sara. Ako po, pinanood ko 21 episodes sa Netflix. Yung designated survivor. Parang gano'n. Bakit ba nasama yan dito? Kaya kumukulog So sabi ni Alexander the Great, pag namatay ako, ang katawan ko bubuhatin ng aking mga private physicians. Pangalawang kahilingan, pag namatay ako, lahat
yung bahagi ng aking mga nakamkam na kayamanan, habang daladala ang aking kabaong, ay ikakalat nyo sa aking dinadaanan. Ginto, pilak, mga mamahaling diamante, mga batong mamahalin, habang dumadaan ang aking kabaong, ikakalat nyo. Imbis na bulaklak, ikakalat nyo yung mga kayamanan ko. Pagkatapos, yung kabaong, gagawin yung custom built, ilalabas nyo yung aking dalawang kamay, so bubutasan nyo yung aking kabaong, bubutasan ninyo, isang kamay sa kanan, isang kamay sa kaliwa, tapos ilalahad nyo, bubuksan nyo yung kamay, yung palad ko, tapos lagyan nyo ng pangalan sa ilalim. Ilagay nyo sa ilalim ng lahad na palad, nakamkam ko at nasamsam at nakungkubkub ang sanlibutan, pero wala akong nadala kahit na ano paman. So, tinanong ngayon ng isa sa masugid na general. Sabi ng isa sa masugid na general, ano po kahulugan ng kahilingan ninyo? Parang hindi namin magawa eh. Ganito ibig sabihin ng tatlong kahilingan. Yung mga manggagamot na magbubuhat sa akin, kaya ipabubuhat ko sa inyo, ay para sabihin sa inyo na kahit kadalubhasa ang aking manggagamot, hindi nila ako napagaling, isa lang ang manggagamot. Hindi daw siya napagaling ng kanyang mga physicians. Yun ang mensahe. Pangalawa, ikakalat nyo yung aking kayamanan para sabihin, walang kasaysayan ang mga kayamanang aking nakamkam. At ang pangatlo, dumating akong hubad at aalis akong hubad. Dumating akong walang daladala at babalik ako na walang daladala. Ano ibig sabihin? Lahat ng itinuturing mong pagpapala na iniaalok ng sanlibutan, pansamantala, limitado sa panahon, maiksing panahon lang, at mag-e-expire kapag ikaw ay wala na. Pero may mga pangako ang Panginoon na mga pagpapalang espiritual na babaunin mo. Mai-enjoy ngayon at mapagdadalhin mo hanggang sa buhay na walang hanggan. Pagpapalang nagbubuhat sa kalangitan. Amen po. Hallelujah. Praise God. Parang too good to be true. At mamaya ikukwento ko sa inyo yung ilang mga pagpapalang babaunin natin hanggang sa kalangitan. Na hindi mananakaw ng kayamanan, hindi mananakaw ng tanga, ng kalawang, at ng mga magnanakaw ng sanlibutan. Sapagkat ito sa Diyos nanggagaling. Amen? Na paano ito mapupunta sa atin? Mga pagpapalang magpakailanman? Mga pagpapalang galing sa kalangitan. Lahat ng ito ay ipinangakong magaganap sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yan pong huli. Hallelujah. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, speak well of, and do something good sa atin, with every spiritual blessing that comes from eternity, pakilakas nga po, in Christ. Now, yung salitang in Christ ay napaka-significant. Sapagkat ito ang nagkukwalify, kaya tayo pagpapalain. Ang nagkukwalify sa atin ay yung ating union with Christ. Hallelujah. Amen po. At sa Bible, lalo na po sa New Testament, lalo na po sa Bagong Kasunduan, ang dami pong in Christ realities ang pangalan. Sa Bible School, ang tawag namin dito ay in Christ realities. At kapag nakakita kayo ng in Christ sa Bible, marami po ito eh. Hindi lang in Christ ang mababasa nyo. Tinignan ko yun to eh. Pag nakakita kayo sa Bible ng in Christ, by Christ,
through Christ, in Him. Hallelujah. So ito po, pag nakakita kayo ng mga salita sa Bible na ganito, in Christ, by me, in me, in my, by Him, in Him, of Him, through Him, with Him, by Himself, by Christ, of Christ, through Christ, with Christ, from whom, in whom, by His, in the Lord. Hallelujah. 100, more than 100 times mababasa mo yan sa Bible in the New Covenant. More than 100 times. At nagsaliksik po ako. Ginawa ko yung assignment ko at nakita ko po na merong 94 na specific in Christ realities na mababasa ka sa Bible. More than 100, pero meron pong 94 na mga specifics na mga pagpapala at identity natin nang tayo ay maging in Christ. At ang ibig sabihin po, simpleng kahulugan ng in Christ ay pakikipag-isa. Sa Tagalog, pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sa English, in Christ, sa Tagalog, pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So pag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, may mga ipinangakong pagpapala na hindi pansamantala kung hindi pagpapalang magpasawalang hanggan. At yan ay igagawad lamang sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya ulitin ko, huwag niyong mamaliitin ang maborn again. Sapagkat nang maborn again ka, sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Kristo Jesus, may mga pagpapala kang hindi sinusukat ng material, ng kayamanan at salapi, pero pagpapalang hawak at sa daladala mo, kung bakit ay sapagkat nasa sayo ang Panginoong Hesukristo. So huwag niyong mamaliitin. Amen po? Hallelujah. Ang tawag po dyan, in Christ realities. Sabi mo nga, in Christ realities. And I have with me 94 in Christ realities because of our union with the Lord Jesus Christ. Kaya, pag nakakita kayo sa Bible, pag nagbasa kayo, I can do all things through Christ. Therefore, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung mga ganun po. Mga pangako yan sa mga nakipag-isa. Apo? Hallelujah. My God will supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So yung po mga salitang gano'n, na kapag nakakita na kayo ng Kristo, hallelujah, ang ibig sabihin yan, mangyayari yan, magaganap yan, parang mahirap paniwalaan, pero yan ay statements of facts na matutupad at magaganap sa iyo kung bakit ay dahil ikaw ay may Kristo. At hanggang si Kristo ay nasa sayo, na hindi naaalis sayo, kasama ka sa pinagpala ng Diyos ng mga pagpapalang hindi kayang nakawin, agawin at sirain ng mga bagay sa mundong ito. Sapagkat ang mga pagpapalang ito sa Kanya nagmumula. Amen? Hallelujah. Parang pagpalain nga natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganda, no po? At yan ay too good to be true. Kaya gospel po ang tawag. So, praise God, tignan lang po natin yung ilan sa mga pagpapalang meron tayo. Ephesians 1, yung susunod na talata dyan, Kuya Ate Chelisa, verse 4. Na ano po yung mga pagpapalang meron ka galing sa kalangitan na hindi mananakaw, magpakailanman,
dahil nakipag-isa ka. Verse 4, He chose us in Him before the foundation of the world. Wala ka pa, ikaw ay pinili na. Wala ka pa, ikaw ay itinatalaga na. Sabi mga sa iyong katabi, napakapalad mo. Ikaw ay napili. He chose us. Hindi ikaw ang pumili sa Kanya, siya ang pumili sa... Hallelujah! Hindi ba too good to be true yan? Ang daming tao sa may bunga, ako napili. Ang daming tao sa may bunga, si Tatay Tom ang pinili. Too good to be true. Pero yan ang sinasabi niya, samantalang nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, ikaw ay Kanyang pinili. Hindi ikaw ang pumili sa Kanya. At pinili ka bago ka pa man ipanganak. That we should be holy and without blame before Him in love. So sabihin mo nga, ako'y pinili. Hindi ako ang pumili. Verse 5, hallelujah. Dahil nakipag-isa ka, ikaw ay predestined. Ikaw ay itinatakda na ampunin para maging anak by Jesus Christ to Himself. So pangalawang pagpapala, kaya ka, hallelujah, nang makipag-isa ka kay Kristo Jesus, ikaw ay itinalaga na ampunin na maging totoo niyang anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi ka lang basta-basta, ikaw ay inampung anak ng ating Diyos Ama. Too good? Too good to be true. Hallelujah. Pero ikaw, kahit hindi mo kang anak ng Diyos, ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay piniling anak ng Diyos. Adopted as sons by Jesus Christ to Himself. Too good to be true. Paano ko? Pinili akong maging anak. Hallelujah. Hindi ako pumili. Siya ang pumili na ako'y maging anak. Amen. According to what? According to the good pleasure of His will. Hindi dahil ikaw ay kalugod-lugod. Kung hindi dahil nalugod siyang ikaw, ay ampuning maging anak niya. It is not according to your good pleasure, but according to the good pleasure of His will. Hallelujah, niloob niya na ikaw ay Kanyang piliing anak. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us what? Accepted in the beloved. Isa lang ang beloved ng Ama, si Jesus. Hallelujah. Sabi niya sa Matthew chapter 3, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Si Jesus lang ang beloved Son. Pero dahil nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, in Christ, you have been made accepted in the beloved. Kaya yung katabi mo ay katumbas ni Jesus na beloved ng ating Ama. Kaya, parang, and nauunawaan ko naman kayo kasi this is too good to be true. Kaya nauunawaan ko nakagano kayo. Ha? Kasi parang, totoo ba yan? Parang hindi naman kapani-paniwala. Hallelujah. Maniwala kayo. Sa John chapter 16, John chapter 17, kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Ama sa anak na si Jesus, ganon din ang pagmamahal ng Ama sa bawat isa sa atin. Minahal ka niya katumbas ng pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. He loves you as much as He loves the Lord Jesus Christ the Son. Kaya yung katabi mo, beloved yan. Alam niyo bang ibig sabihin ng beloved?
Hallelujah. Yung love nilagyan ng B. Ang ibig sabihin ng beloved ay most dearly loved son. Most dearly loved son. O di kaya pagka yung asawa mo, most dearly loved mo, ang tawag mo sa asawa mo ay beloved. Amen? Si Kuya Leo, tawag niya kay ate si Sally na umuwi na sa Panginoon, ay baby love. Minsan, madali, beloved. Apo, marami kong naririnig, tatawag nila sa asawa nila, love, love. Hallelujah. Pero kapag ginamitan mo ng be, amen. Pag sinabi mong beloved, most dearly na yan. Superlative. Wala ka ng mamahaling iba kung hindi yung damuho mong asawa. Amen. Hallelujah. Dearly beloved. Amen. Dearly beloved. So yan po. Verse 7. Magko-communion na po tayo. Dahil sa ating pakikipag-isa, in Him, so nakikita nyo po yung in Him, ano? In Him, in Him. Hallelujah. Actually, 10 yan 10. Ginamit po yung in Christ at saka in Him. Verse 4, verse 6, verse 7, verse 9, verse 10, verse 12, verse 13, verse 17, verse 22, at saka po verse 23. 10, paulit-ulit, sinasabi yung in Him, through Him, in Christ, chapter 1 pa lang po ng Ephesians 1. 10 beses na binanggit, kapag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, ito ang mga pagpapala. Kaya dito po, in Him, in Christ, we have redemption through His blood. So, pinili ka, verse 4, inadapt ka as sons, verse 5, tinanggap ka as accepted in the beloved, kinonsider na katulad ni Jesus, sapagkat isa lang ang beloved, si Jesus, pero ibinilang kang isa sa beloved, accepted. Verse 7, in Him we have redemption through His blood. So isa sa too good to be true blessings na eternal, na hindi nananakaw, ay ang yung redemption. Ikaw ay tinubos. Ikaw ay binili. Ikaw ay binayaran. Sa laki ng utang mo, hindi mo kayang bayarang mag-isa. Pero binayaran ni Jesus ang utang mo. At ikaw ay tinubos niya. Ang ipinangbayad niya para matubos ka bilang kapalit ng ransom ay hindi pilak at ginto, kung hindi ang kanyang sariling dugo. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ikaw na nakipag-isa kay Kristo Jesus ay kanyang binili, tinubos, at binayaran. All because of Him, in Him, you have been redeemed through His blood, which is equivalent of His death, through His blood and through His death. Ano ang naging resulta? Ano pang pagpapala ang ibinunga ng pagtubos sa atin? Pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ang taong mapalad ay ang mga taong naniniwala na lahat ng kasalanan niya ay nabayaran na. Amen po, babalik tayo dyan, pero tignan natin muli. Palasak na talata sa atin sa The Life Giver. Romans chapter 4, verse 7 and verse 8. Sino ang itinuturing na mapalad at pinagpala? Ang mga tao, ang mga mananampalataya na nakipag-isa kay Kristo Jesus, na lahat ng kasalanan niya ay napatawad na. Ito, too good to be true. Ibig mong sabihin, lahat ng kasalanan ko mula nang ako'y bata hanggang ngayon ay pinatawad na. Amen! Too good to be true. Kaya nga maraming kumukutya, maraming hinahamak ang mensahe ng grasya, sapagkat sa pamamagitan ng grasya,
lahat ng kasalanan natin ay napatawad na. Pakibasa nga nating malakas, mapalad ang mga taong pinatawad pa lang. Pinatawad na eh. At pag pinatawad na, hindi patatawarin pa lang. Ang pinatawad na ay pinatawad na. Amen? So yung kasalanan ng asawa mo, napatawad na. Ikaw na lang ang hindi nagpapatawad sa asawa mo. Amen? Pero lahat ng kasalanan ng asawa mo, napatawad na. So kung napatawad na ng Panginoon ng kasalanan ng asawa mo, patawarin mo na rin. Amen? Amen. Mahirap lang talaga eh. Hallelujah. Dapat may bagbayaran pa yung asawa eh. Mapalad ang mga taong pinatawad na rin sa kanyang mga ginagawang masama pagsalansang. Pinatawad na. Too good to be true. Kaya gospel of grace. Kasi ang religion, kailangan mo magkukumpisal palagi. Tapos kailangan may dugong iaalay palagi. Palaging maghahandog para sa kasalanan mo. Kaya pag mahal na araw, yung lahat ng kasalanan mo 1 taon, bibilangin, tapos kukwentahin, tapos babayaran sa Biyernes Santo. Pagkabayad, utang uli. So magbibilang ka na naman ng 1 taon. At yan ay ugaling nakuha natin sa mga Hudyo na kapag sumasapit ang araw ng pagbabayad, the Day of Atonement, Yom Kippur, kakatay ng isang kordero, kukunin ng dugo, pagkatapos yung dugo ng kordero ng hayop, iaalay para sa kasalanan ng bansang Israel sa loob ng 1 taon. At yan ay minana ng mga Katoliko, na kapag sasapit ang mahal na araw, magpepenitensya tayo. At ang masakit, hallelujah, kapag nagkakasala tayo, ikukumpisal natin, magmamakaawa tayo na tayo'y patawarin. Samantalang lahat ng kasalanan mo, wala ka pa, pinatawad na. Kailan binayaran ang kasalanan mo? Kailan po? 2,000 taon nang nakaraan. Pinanganak ka na? Wala ka pa. Pero kahit wala ka pa 2,000 taon nang nakaraan, ang dugo ni Jesus ay inialay niya 1 beses lamang para sa lahat ng tao, para sa lahat ng panahon, at wala nang iaalay pang dugo para malinis at mapatawad at mabayaran ang ating mga kasalanan. It was done once and for all time. And for all time means past, present, and future. Too good to be true. Amen. Hallelujah. Ang gagawin mo na lang, paano kung nagkakasala ako? Gagawin mo na lang kung magkakasala ka. Kung gusto mong aminin, aminin mo, Lord, nagalit na naman ako sa mga anak ko nang walang kapararakan. Pero salamat sapagkat ako ay napatawad mo na. Amen? Hindi yung Lord, tuwari mo ko, Lord. Pagtayo, balik sa dati. Kung pwede lang bumaba ang Panginoon, babatukan ka, sasabihin, nagmamakaawa ka pa'y binayaran ko na. Binabayaran mo, nabayaran ko na. Pinatawad na kita. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, 1 beses lang ako nag-alay at ito'y para sa iyo, para sa lahat, at para sa lahat ng pagkakataon. Verse 8. Mapalad, pakibasa po tayong lahat. Mapalad ang taong so, pinagbabayad ka pa ba? Pag nagkasala ka, pinagbabayad ka pa? Kung hindi ka nagsimba halimbawa, pinagbabayad ka? Hallelujah. Kung may nagawa kang kasalanan, nakagawa ka ng kasalanan sa asawa mo, pagbabayarin ka pa ng Diyos? Hindi. Pero magbabayad ka sa asawa mo. Amen?
Sa Diyos, hindi na siya naniningil. Ang Diyos, hindi na kukwentahin ang ating mga pagkakasala. May isang talata sa Biblia na kapag bibilangin ng Diyos ang kasalanan mo, walang matitira sa iyo. Hallelujah. Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Panginoon, kung ang bawat pagkakamali namin ay mamarkahan mo, walang matitira sa amin. Amen? Kababayad mo pa lang, utang na naman. Kung bibilangin ng Diyos ang mga pagkakamali natin, walang matitira sa atin. Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Thanks to your grace, I am cleansed by the blood of the Lamb. Mapalad ang mga taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon. Bakit hindi ka na pagbabayarin? Pag pinagbabayad ka pa ng Panginoon sa mga pagkakamali mo, iniinsulto ng Ama ang kanyang anak. Sapagkat parang sinasabi ng Ama na kulang pa kasi ang ibinayad mo. Amen? Kapag sisingilin ka pa ng Diyos sa bawat pagkakamali mo, iniinsulto ng Diyos Ama ang Diyos Anak sapagkat ito'y katumbas na hindi sapat ang dugong ibinayad niya. Subalit dahil nalugod ang Diyos Ama, na-satisfy, na-propitiate, na-satisfy ang dugo at ang bayad ng anak, double payment, ito'y sapat na kabayaran para hindi na singilin ang bawat isa sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nagiging righteous conscious o righteousness conscious, hindi na sin conscious sapagkat ang mga kasalanan natin, bukod sa nabayaran at natubos na, ay sapat para hindi ka na magbayad sa mga pagkakamaling magagawa natin. Amen. Parang may gusto nang sumigaw sa, yay! Malaya na akong magkasala kasi hindi na ako pagbabayarin. Hindi ka na pagbabayarin ng Panginoon. Pero yung pinagkasalanan mo sa lupa, sisingiling ka pa rin. Iba ang relasyon natin sa Ama, sa Diyos, iba ang relasyon natin sa ating kapwa-tao. Sa ating vertikal na relasyon sa Diyos, lahat ay sapat na. Pero sa ating horizontal na relasyon sa isa't isa, habang nabubuhay ka pa sa lupa, hallelujah, may tungkuling kang gampanan ang iyong responsibilidad sa iyong kapwa. Ang Diyos lang ang hindi maniningil, pero yung asawa mo maniningil pa rin. Amen? Yung kapitbahay mo maniningil pa rin. Ang pinagkautangan mo, babayaran mo pa rin. Kaya kami, kung may utang kami, hallelujah, hindi kami pwedeng sumigaw at sabihin, oh, bayad na. Binayaran ni Jesus. Jesus paid it all. Hallelujah, bilanggo ang aabutin mo. Pag sinabi mong, Jesus paid it all, tapos nakita mo yung pinagkakautangan mo ng 10,000 at saka ng 6,000, sabi mo, hallelujah, Jesus paid it all. Mag-asawang sampalan, tatanggapin mo, sasabihin mo, may amnesia ka na, may utang ka pa, 10,000, 6,000. So you have to pay. Sapagkat ang hindi lang maniningil sa iyo ang Diyos, sapagkat yung nagbayad na anak ay sapat at doble ang payment na ibinayad para sa iyo. Pero sa isa't isa, gampanan natin ang ating pananagutan. Habang nasa lupa, may batas pang lupa na walang kaugnayan sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Too good to be true? Good news. At gospel of grace lang po yan. Ang gospel ng maraming churches, hindi ganyan. Only the gospel of grace proclaims that. That is the good news of the gospel of grace.
Amen? Mapalad ang mga tao. Pinagpala. Na, balik tayo, Kuya Noel, Ephesians 1:7. 10:01 na po at 10:01. So nakikita ko po yung aking relos. May relos po ako dito 10:01. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ano po? Too good to be true. Ephesians 1:7 po ulit tayo. So sino po yung mga mapapalad, yung mga pinagpala? Pagpapalang hindi material, hindi pagpapalang babaunin natin hanggang sa magpakailanman. Bawat isa sa atin. Hallelujah. Kamayan mo nga yung katabi, sabi mo, napakapalad mo. Napakapalad mo. At gospel of grace lang po ang nagbibigay ng mensaheng ganyan. So tingnan po natin, in Him, in Christ, by Him, through whom, we have redemption, tinubos tayo, so bayad na tayo, binili na tayo, through His blood, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na ipapaalala ng ating saro ng alak at tinapay, kalakip ng kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan, too good to be true, past, present, and future. Now, according to what? I will conclude with this. According to what? According to the riches of His grace. This is the gospel of grace. Too good to be true, news of grace. Gospel of grace. Too good to be true, good news of grace. According to the riches of His grace. So mga kapatid, nais kong i-emphasize na lahat ng tinatanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Jesus ay dumadaloy sa pamamagitan ng grasya. Ang economy o currency that, hallelujah, that is revolving and involving in our relationship vertically with the Father is grace. Sa pamamagitan lang ng grasya. Lahat ng gagawin ng Diyos sa iyo at lahat ng tatanggapin mo buhat sa Kanya vertically ay according to the riches of His grace. Not according to what you have done, not according to what you can do, not according to your performance, not according to your religious obligations, not according to your goodness, your holiness. It's all by the grace of God. Now, what is the grace of God? Alam natin ito. The grace of God is the undeserved favor. Ibig sabihin ng undeserved, hindi ka qualified, pero kinwalify ka. Undeserved, hindi ka karapat. Dapat, pero minarapat ka. Kahit ikaw ay may pagkukulang, siya ang pumupuno. At undeserved ay wala kang ginawa para ipagkaloob sa iyo. Sabi nga, at your worst, He bless you with grace. Yung pinakamasama mong kalagayan ay hindi tinignan sapagkat mayaman at sobra ang Kanyang grasya sa bawat isa sa atin. Kaya unqualified, undeserved, unmerited, unearned, unworked, yet we receive. Tawag dyan grasya. At ang grasya, walang bayad. Ang grasya ay libre. Kung bakit libre, hindi dahil mura. Huwag kayong maniwalang kaya libre, walang halaga. Kaya tinatanggap natin ng libre na walang bayad, hindi ibig sabihin walang kwenta. Alam po, maniwala kayo, kaya tayo pinagpapala na walang bayad ay dahil may nagbayad ng sobrang taas na halaga na hindi kayang bayaran ng bawat isa, dugo niya lang at kamatayan niya ang pwedeng ibayad. May kanta, I owe the debt I could not pay. He paid the debt I could.
Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Ako'y may utang na hindi ko kayang bayaran. Sobrang taas ng halaga. Subalit may nagbayad ng halaga na utang na hindi ko kayang bayaran. At siya na yung Panginoong Yesus. Kaya sa church, napakahalaga na ang ibinabahagi ng mga tagapangaral ay ang tinapos na gawa ng Panginoon. Sapagkat yan lang ang mensaheng kailangan natin para manatili sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ang grasya ng ating Panginoon. Undeserved. Unqualified. Yet, we are blessed. Sabi po sa Colossians 1:12, hindi ka karapat-dapat, pero ikaw ay minarapat. Siguro bago yon Romans chapter 5 verse 8. Tapos Colossians 1:12 and 13. Sabi sa Romans 5:8, hindi tayo karapat-dapat eh. Sabi, sapagkat ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa amin, na nung tayo'y makasalanan pa, tayo ay minahal na niya. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mabait na. Nung tayo'y makasalanan pa. Karapat-dapat ka? Hindi. Bakit? Makasalanan ka eh. Pero sa kabila ng ikaw ay makasalanan at hindi karapat-dapat, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Jesus ay mag-alay ng kanyang sarili para sa atin. That is grace. You do not deserve, yet He died for you. Colossians 1:12, tapos magko-communion na po tayo. Giving thanks to the Father who has qualified us. So kinwalify ka. You are not qualifying yourself, He qualifies you. Hindi ang communion na magkukwalify sa'yo. Hallelujah. Maniwala kayo, ang Panginoon ang magkukwalify sa atin. It is not your work, not your performance. He qualified us to be partakers. At nang tayo'y makwalify, verse 13, hinango ka mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang bugtong na anak na pinakamamahal. Yung susunod na talata. He qualified us to be partakers. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of His Son, the Son of whom He loves. Verse 14, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of all our sins. Kaya niyo na bang paniwalaan na lahat ng kasalanan natin ay napatawad na? Kaya niyo na bang maniwalang kayo ay tinubos na? Kaya niyo bang maniwalang kayo ay napatawad na? Kaya niyo na bang maniwalang kayong lahat ay pinawalang sala? At dahil kayo'y pinawalang sala, kayo ay itinuturing na pinapaging matuwid at pinapaging banal ng ating Panginoon. Kaya niyo na bang paniwalaan na kung si Jesus ang nag-iisang beloved, ikaw ay ibinilang sa mga beloved ng ating Panginoon. At lahat ng ito'y mga pagpapala, hindi matutumbasan ng kayamanang material, sapagkat ang mga pagpapalang ito ay babaunin mo hanggang sa buhay na walang hanggan.